Shoutouts din kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Ginan. Party. Party. Let's get lit. Judge Gian, Let's get lit. Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get lit. Alam mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Kaya Party. kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Game! Let's get Di lit. pansin gano'ng mahina kasi sa TikTok Party. sa sikat. Party. Pag Let's get dyan, lit. Judge Ginan. Let's get lit. Instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah. Put 'em in the yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga kumagain, back ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Ginan. Okay guys, ito na yung huling battle na re-reviewin natin dito sa Ahon 16. So sa pagkakatanda ko naman, lahat naman ng battles dito sa Ahon 16 event na review na natin. So ito na yung huli, diba? Nag-focus tayo ngayong taon sa mga tournaments ng titulo, at so far nakahabol pa rin naman tayo, na-review pa rin naman natin lahat ng battles dito sa event na to. Okay, so ayun, hindi ko Royal Rumble, hindi na ako magbibigay ng ng insights sa 5 MCs na to. So umpisa na natin kagad kasi medyo matagal yung battle na to, 1 oras to. So ayun, mismong obra na lang talaga nila yung bibigyan natin ng insights, no. So ang ganda lang nung lineup kasi si GL, Reigning Isabuhay, Champ, si 3D, Pedestal, tapos si Atoms kalahati ng 2x2 na nag-champ din, 'di ba? Tapos si Bagsik na nakakakuha na ng momentum, nakadalawang panalo na siya. Si Kila naman undefeated, 'di ba? Ang ganda ang ganda nung match-up na to. Okay? So, 'yun. GL versus 3D versus Bagsik versus Kilan versus Atoms. Game. Labanat, Ahon 16, Day 1, Bagsik. Yo, game! Nung nakita ko yung line-up, abot langit yung ngiti ko. Sabi ko, mukhang dadami na naman yung kasalanan ko kay Kristo. Lahat ng bala ko ngayon naka-target lock. Siyempre dito. Kasi dahil target lock. Siyempre dito. Kasi dahil sa wakas makakabawi na ako sa pamilya ni Castillo. Yung pinagmulan mo na ang kan, sobrang bobong merong IQ na below ng 70. Ang sarap tabak-tapakan gamit todong energy. Mga nauuto palagi yan ng peking agency. Tanging objective lang sa buhay para may minamaltrato na Bisaya overseas. Biumahe galing ng probinsya para di na maranasan na matulog sa banig. Pero imbis ka ho ng tsokolate yung iuuwing bagahe, katawan mong malamig na tila para kang bangkay ng OFW yung hinali muna bago pinatay sabay pinasok dun sa rep. Walang maayos na trabaho. Below ng minimum wage. Yung estado niya sa buhay nasa critical stage. Pagiging komedyanteng masayahin mong imahe lagi ubod lang ng fake. Sila nabubusog sa tawa tapos in reality, you have nothing on your plate. Malamang sa Noche Buena yung pagkain nyo sa mesa lahat puro lang canned goods. Mas nakakaawa pa yung mukha mo kay Righteous. Buti pa yung mongoloid nakakadine sa fast food. Eh ito mula pa nung pinanganak yung kinakain niya right hook. Kaya yung muso palusong, mukha kang laging magbi-beatbox. Kahit naka-poker face, kaya netong mag-speed rap. Ganto itsura ng tanga kapag nag-aabang ng jeep. Hirap netong makalaban ng sapakan sa street. Mukha pa lang, alam mo nang lamang na kagad sa reach. Yung ulo niya naka-advance at ang kasama yung teeth.
Pero tulog pa rin to sa akin kahit na magkopi ko. Babasagin ko yung korte ng mukha mong sintigas man ng adobe, parang boteng di na soling meron pang deposito. Lagay mo sa akin tagilid na para bang may polio, lulubog to Romeo. Pagsapak ko kahit jab, pasok ng Lunes gang Linggo, kahit na magpadolito. Magiging karne norte, magtawag man ng responde pag inabot ko ng konti. Pag inabot ko ng konti, tas na corner dun sa poste na si Inoue, tas hindi lang basta magogroge, dadalhin dun sa morgue to. Lahat ng linya ko connect lang sa isa, parang merong submeter. Sa akin lang to babagsak na para bang repeater. At rason lang kita kapag yung gamit 10-wheeler, ako'y psycho killer. Isasako lang kita, rice dealer kada hit, liver pagka-swing, deeper pagka-slit, sisires sa sahig, may river masisweep, yung bilis ng speed, quick silver pag nag-drip, Vin Diesel tas hatid, St. Peter dumating, Grim Reaper tas naging life stealer kung hindi nabading yung sa Twitch lang. Kung hindi nabading yung sa Twitch live streamer ay hindi nasilid. Ulit. Live stealer kung hindi nabading yung sa Twitch lang. Kung hindi nabading yung sa Twitch live streamer ay Kung hindi nabading yung Twitch live streamer, wala akong ibang kilalang live streamer, no? Na Twitch live streamer. Wala akong ibang kilala kundi si Shay lang yun. Si Shay ba pinapatamaan niya dun? Tangina. Reaper tas naging live stealer kung hindi nabading yung sa Twitch lang. Galing, ha? Kung hindi nabading yung sa Twitch live streamer ay hindi nasilid at nakill si Kilan, pero di panasip at nasil yung zipper pampainit ka lang, hindi pa to yung giggle sabay silent speaker. Yung dala kong Armalite, naka-ready na yung trigger, kaya mamaya sa round 2, welcome to the Purge GL. Okay. Royal Rumble yung battle. So, dapat mahati mo yung oras mo sa 4. So, dun pa lang medyo bawas na yung puntos ni Bagsik. Kasi nag-focus yung buong round 1 niya kay Kilan. Okay, so nandun na tayo. Nakikila na tayo. Andun yung sulat niya, eh. Ano tayo doon? Adjust tayo doon. Kasi hindi nga natin nakitaan si Bagsik ng sa round 1 niya is bumanat kay G8, kay 3D, or kay Atom. So, nag-focus kay Kilan. So, adjust tayo. Doon tayo sa inispit ni Bagsik. Mahaba yung round. 'Di ba? Almost 4 minutes. But yung second half, kung hahatiin mo 'yon, slow start eh. Medyo hindi pa kumokonekta kaagad sa early part ng round 1 ni Bagsik. Hindi pa masyadong kumokonekta kay Kilan. Tapos kung papakinggan mo rin, hindi rin ganun kadirekta. Kumaga pwedeng i-spit ni Bagsik yun kahit sino yung makaharap niya sa stage na yan, 'di ba? Siguro nagkaroon lang ng kwento about doon kay Castillo, pamilya, tapos ayun na 'di ba? But sa tingin ko hindi ganun ka effective yung first half. Pero dumating yung second half ni Bagsik, yung multis, 'di ba? Nabuhayan yung crowd doon, kahit ako mismo ang ganda nung multis eh. 'Di ba? Yung extended rhyme schemes, ang ganda nun, ang sarap sa tenga nun. May patama kay Shay, 'di ba? Pero still, Royal Rumble is defined as be creative. Ano ko 'yun para sa akin. Kaya siya, sa akin lang, opinion ko lang, nakikita ko lang, na-visualize ko lang na kaya may ganitong klaseng battle yung Royal Rumble para maging creative ang isang MC. Kasi syempre,
apat yung kalaban mo dyan eh. So, kailangan mong i-maximize yung oras, hati-hatiin yung oras, maging creative para sa ilang lines lang kumonekta ka. Di ba? Ganun eh. So, ayun. Sa tingin ko yun yung kulang kay Bagsik sa round na yun. Okay? Kilan, pakinggan natin. Gago. Yo, Gago. game! Atoms is the smallest particle of an element. Gago ka ba, pre? Saan ka nakakita ng atoms? Ganto kalaki. Ang laki-laki mong tao sa 2x2, si Cygnus pa nagdala sa'yo. Kahit ang wawak ng banatan, di ka naawa kay Cygnus, buto-buto, hoy! Ang sarap mong sabawan! Porkit champion to si Bobo, puta, todo palaban. Anong pakiramdam na champion ka? Tunog motos ka naman. Eh. Dati nakaka-proud maging motos. Gago. Ngayon, parang iba na yung kulay. Sa kaka-wordplay mongoloid nyo, kaming may mga sariling style na dadamay. Ikaw naman, Bisayan Terde, puta, pabalik-balik ka na dito ah. Hindi ka na napagod. Hanggat di ka kumakain ng pagpag, hoy, di ka pa Tagalog. Gago. Pero sa totoong buhay, social to mga pare. Di nag-uulam ng manok, ang gusto, kalapate. Pinagmamalaki lagi yung Mindanao. Kesyo magandang tanawin, malinis, totoo naman. Saludo. Pagdating dyan, sayo ako ay aaper. Ang problema lang sa Mindanao, laging may masaker. Isipin nyo, lahat kayo nakatira sa Mindanao, isipin nyo, may magandang tanawin, malinis, ando na lahat tol, ang galing. Tas habang nagkakapi ka sa labas, may mga abusayap na darating. Music video ng Tagalog, pineflex kotse, tsaka pera na apaw. Music video ng Bisaya, pineflex kalabaw. Eto naman, nagpapanalo lang na ng yabang na. Sarap mong kombohin. Samantalang bago makuha isang panalo, puta yung record, 0-10. Lahat na nakakalaban, pinapatayan niya na magulang. Kaya si Gago, nabuko. Ang pangit ng style mo eh, no? Personal na hindi totoo. Di ba nagdududa ka sa asawa mo? Kasi anak mo, di mo kamukha. At hindi kayo nag-match. Nung pina-DNA, 99%, si Castillo yung last touch. Gago. At di ba sabi ko, kampi tayo? Kaso ayaw niya, kagigil. Nung nalaman kong kalaban ka, GL, yung cerebral cortex ko na trigger. May pa-concept ka pang nalalaman, ulul, madaya ka kabatel. Tanginan to, pati si Rabian, tinanggalan niya ng ender. Hindi ako gaya mo na naglalagay ng patibong. Mas masakit mong kagat kapag walang pain. Subukan mo lang mag-connect. Isang cut ka lang sa akin. Yeah. Kaya sinong babatibag kay GL? Well, that's me. Battle MC na may suso. Class G. Gusto ko kalaban kamukha. Class G, gago. Gusto ko kalaban kamukha ko. Husky kasi nagparody na mukhang donkey yaki ako. Chuck D. When I book taxi, when I kick Sandy. Kaya basag pag sinapak. Mami, niyang si ate, Nancy Pagag. Kahit lang. Ala. Wait lang. Di ba may ganun si ano? May ganun si Dodong Saipa? Kakatapos lang natin halos reviewin yung Dodong Saipa vs Blizzard. Di ba may ganung multi si Saipa nung round 1? Di ba? Well, that's me. Battle MC na may suso. Class G. Gusto ko kalaban kamukha ko. Gusto ko kalaban kamukha ko. Husky kasi nagparody na mukhang donkey yaki no, ako. yaki. When I book taxi, when I kick Sandy. Kaya basag pag sinapak. Mami, niyang si ate, Nancy Pagag. Kahit lang. Gagi, may ganung ano eh, may ganung linya si
si Dodong nung laban niya kay Blizzard eh. 'Di ba? Naghiyawan nga rin yung tao doon eh. Ate Nancy Pagag, kahit na, Galing. kahit lines ni Terdy, medyo martri. Eto, horny, atoms, Barney, negro, ugly, pero happy. That's me. Start pa lang yun, gagsti. Asitang ina, legacy yarn. Tinapaktapakan na to ng Lipcam, kaya agarang nautal. Yaan mong paalala ko ulit, ngayong kalaban mo bungal. Dalawang laban ngayong ahon, sabay built-in dedication, manalo ulol, matatalo ka kay Poison. Ooh! Tang ina. Sabay built-in dedication, manalo ulol, Ina. matatalo ka kay Poison. Paalala Lupit ko ulit, nun. ngayong kalaban mo bungal. Dalawang laban ngayong ahon, sabay built-in dedication, manalo ulol, matatalo ka kay Poison. Tang ina. Solid nun. Alam ko sinetap mo na kami dito apat, kaya babanat-banatan ko na agad. Alam ko sinetap mo na kami dito apat, kaya babanat-banatan ko na agad. Hindi ako natatakot sa patibong mo, tatapak-tapakan ko pa lahat. Yeah, tang Umagtaka ina. na yung galit ko'y sumabog na hindot. Ito ang malaki yung pagkakamali, para si Wolverine kumamot sa itlog. Kilan, kilan, kilan. Okay. Buhay ang crowd kay Kilan. Diba? Yun yung sinasabi ko sa inyo. Na kaya may ganitong battle kasi para makita natin yung creativity ng isang MC. At nakita natin yung pagiging creative ni Kilan doon. Actually, ano nga eh. Kung paano niya manage yung round na yon, kakaiba. So bakit naging kakaiba para sa akin? Kasi iilang lines lang yung binitawan niya para kay Atoms, para kay Terdy, para kay Bagsik. Ilan lang siguro 8 lines lang ata yon, 'di ba? Switch, 8 lines switch, 8 lines switch, pero ang maraming lines para kay GL. Kumbaga, pinarte-parte niya yung oras, pero yung remaining, tangina, i-GL ko na to. GL to lahat. 'Di ba? Ganon. Ang ganda nung maganda yung jokes lang kasi yung jokes lang yung kay Atoms eh. Atoms yung pinakamaliit. Tapos may Atoms ba na ganito kalaki. Kasi yung 30 na hindi ka pabalik-balik ka na dito, hindi ka patagalog hanggat hindi ka pa kumakain ng pagpag. Tapos yung personal yung estilo, pero ano yun? Walang katotohanan, di ba yung ganyan. Tapos, ayun na, kay GL na lahat. Di ba? Ang ganda nun, men. Solid. Yung nagumpisa sa sabi ko, kampi tayo. Di ba? Tapos, ayun na, nagsunod-sunod na yung multis, men. Tanginan, lupit nun. Yung scheme, yung flow doon, na sabi ko, parang tulad kay Saipa. Di ba? Shit. Angas lang nun, ang angas lang nun. Hindi ko alam kung sino yung, ano bang day to? Day 1 ba to? Wait lang guys Anong day ba to? Hindi ko alam kung anong day to eh. Tingnan nga natin. Nakikita ba yun dito? Hindi na ata. Hindi na. Anyway, di ko kasi kabisado kung ano yung day 1 eh. Yung kila Shaboy ba or ito eh. Diba? Anyway, sige. Regardless. Yun, hindi ko alam kung sino yung nauna. Kung itong battle ba na to or yung kay Blizzard tsaka Saipa. I don't know. Pwedeng same day. Diba? I don't know eh. Di ko masyadong check ko na nga lang. Check ko na lang guys. Wait lang. Kasi may mga sasabihin ako eh. Mayroon akong gustong sabihin about sa ano na yan. Asan na yan?
Wait lang, punta tayo sa flip top. Saan na yung line up ng ahon? Para lang may peace of mind tayo, guys. Wait lang. Ahon. Saan na? Wait. Eto. Uy! Parehas sila day 1. Parehas day 1. First battle, GL Killan, 3D, Bagsik, Atoms. Second battle, Dodong Saipa, Blizzard. So, paano nangyari? Paano nangyaring may same na skema sila Blizzard, ay si Saipa at si Killan? Pwedeng pinarody agad ni Saipa yung skema na yon. Pero tangina, ang bilis naman, di ba? Pwedeng ganun. So props doon kay ano, kung sino man, no. Props kay Killan or props kay kay Saipa. Anyway, yung round 1 ni Killan, solid yun. Nakita natin yung creativity niya, nakita natin yung pagma-maximize niya ng round at patamain yun sa 4. Props doon. 3D game. Hi. Tanginang match up to. Killan, Bagsik, Atoms, tas GL, papansin ang puta. Sabi ng mga fans, 4 versus 1 daw to. Ang dating, ikaw lang titirahin sa kada buga. Bali, 4 kaming negro sa likod, tas ikaw yung nasa sofa. Okay. Laro na lang tayo, luksong baka. Promise. Ako na taya, di kita pagtutulungan. Aantayin kitang makabuelo, tsaka kita uupuan. Oo, luksong baka lang. Kasi expected ang yung pag-angat. Nasasabik, wala yang duda. Pero yung kalaro mong talunan ang magiging dahilan kung ba't hahalik ka sa lupa. Ahon game! Game. Di, sa totoo lang, ayaw kong tirahin si Sir GL kasi baka mabash ako eh. Pero etong 3, putang ina mo, yari kayo sa akin. Hoy! Taong nail cutter! Ba't ba ganyan yung baba mo? Naka ng puta, tol, mukha kang masayang okra. Rapper ka ba talaga? Ba't parang putyo-putyo lang? Maitim, tas tigyawatin, pucha, chukumucho yarn. Kawawa GF mo sa'yo. Di na makaramdam ng kilig. Paano ba naman sa tuwing hinahalikan mo sa pisngi, nagkakapasa siya sa liig? Tangina, gago to sa Cebu eh. Pwede maulit yon, Boss Kebs? Ang alin, yung buong battle? Speaking of cat, nang dahil dun sa cat, nagalit sa'yo mga Cebuano, Bicolano, sa ganong aspeto ka na pektusan, pues yung cat ko tol, pang politician, buong bansa maaapektuhan! Okay ba yung mga ganong bars, sir? Gago. Uy, may consultant. Dito tayo, hatams tayo ha. Chinat niya ako. Pre, baka pwede sabihin mo tong linya na to para mapasok ko yung ribatulol. Ako. Pre, Gago. dito tayo, hatams tayo ha. Chinat niya ako. Pre, baka pwede sabihin mo tong linya na to para mapasok ko yung ribatulol. Tangina, sumisentay sa'yo, no? Uy, sa hint eyes, gag. Tanga, malayo agwat nyo.
Si Saint ay sinalba ng bagyo, ikaw Cygnus nagbuhat sa'yo. Uy! Kahit masakit, ako na magsasabi, simpleng comment na lang, hindi ka magaling atoms, nagka-moment ka lang. Totoo naman, di ba? Champion, tas nung zoning nasa pinakababa ng poster, di ka ba nababader? Pag one-on-one, di na nanalo, panay choke kapat starter. Kung wala yung Cygnus, wala kang tira. Weak ka lang na battler, patunay na pag mag-isa tong atom, talagang di na nagmamatter. Manalo na kayong tatlo. Puta, wag lang to. Kahihiyan talaga. Sir GL, sige na please, mag-concept ka na. Kasi ano bang gagawin nito? Rhyme scheme? Eh madalas ngang tunaw sa bukang bibig na parang ice cream. Wala akong pake sa comment mo, hindi to live stream. Sakit sa mata ng paandar, naka-high beam, side view, banking. Pag sinabi kong weed, hindi yun sizing. Next move, striking, left hook, right swing, step back, slide spin, reach ko, dalsim, perfect landing, swak yung timing, pagsilip, medyo frightening, yung bangkay, meron ng lining, hugas kamay para sa hygiene, sa sobrang deadly nung rhyme scheme, umabot na sa crime scene! Basta wag ka lang manalo. Isa-isang mabibigyan. Makikita nyo pag nagmano-mano. Magkakadugo kayong apat kahit di kayo magkaano-ano. Kagadugo kayong apat. Makikita nyo pag nagmano-mano. Magkakadugo kayong apat kahit di kayo magkaano-ano. Yeah! Tang inang ganda nun. Ganda nun. Ako lang ba nakapansin? Si Kilan nabas nung gubat nung pinakat yung judging. Si Bagsek, Bulacan, may kawayan. Si Atoms, 2x2. Sa Terdi, may 3. O diba? Pare-parehas na ng branding. Si GL, andun sa plaza, nagpapanggap na puno ng saging. Bisaya pa naman ako. Gagantan dito. Di ka ba kinakabahan? Ganyan pa naman yung trip kong katawan. Lakatan. Kasi real talk lang tayo. Ikaw namili ng makakalaban. At lahat kami related sa kahoy. Mga ruking katutubo. Ultimo si Moko Jin, gawa sa kahoy. Gets ko na saan tutungo. Tong ina. Kaya nga Naggawan niya ng concept yun. Sige, tapusin natin. Ito yung sinasabi ko sa inyo eh. dalawang rounds lang din to, di ba? Kasi pinakat mo yung 3, pues plano mo ay tsak guguho. Hindi ka lumalagari, GL. Malakas ka lang sa namumuno. Shit! Woohoo! So far, ayun yung pinakamalakas na round sa tatlo. 1 si Terdi, 2 si Kilan. And syempre, dahil tatlo pa lang, pangatlo si Bagsek. Pero, ito yung sinasabi ko sa inyo kanina pa. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina pa. Ang Royal Rumble, ginawa yan para makita yung creativity ng isang MC. Kung gaano siya ka-creative, kung gaano niya i-manage yung time management kada round. Pinakita sa atin ni Kilan kung paano maging creative in terms of rhyme schemes, 'di ba? Jokes, entertainment, tas sa mga punto. Pinakita sa atin ni Kilan. Pero yung pagiging well-rounded ni Terdi, yung pagiging creative ni Terdi, yung pagkakaroon ng balancing sulat sa iba't ibang elemento, kinuha ni Terdi yun. Okay? Kay Kilan, half entertainment, half joke, 'di ba? Half comedy nandoon eh. Pero pagdating ng second half, dumikdik, semeryoso,
palit. May commercial pa nga eh. Commercial yung kay GL na ayos ba yung mga ganong linya sir, ganyan-ganyan. Tapos, eto na, Atoms. Nag-chat siya sa akin, ito yung sabihin mo to para mapasok ko yung rebat, ulul, diba? So, comedy pa rin. Tapos, may patama kay Saint Ice. Tapos, pumunto rin kay Atoms. Tapos, ngayon, palit, balik ulit kay, punta kay Bagsik na manalo na kayong 3, wag lang to. 'Di ba? Tas pinakitaan niya, parang binbreakdown niya si Bagsik dun eh. Na ipapakita mo, rhyme scheme. Pero ano nangyari? Pinakitaan ni 3D ng rhyme scheme si Bagsik doon mismo sa round na 'yon. 'Di ba? Binbreakdown niya na ito yung estilo mo. Tas pinakitaan niya na kaya niya rin at mas matindi pa. 'Di ba? Ngayon, kay GL ang pinaka naging mabigat na bara. 'Di ba? Yung puno ng saging, Bisaya din ako, Bisaya pa naman ako, Lakatan. Tapos yung konsepto ng lahat kawayan, tapos Poison 13 gawa sa kahoy pa rin. Yung creativity ni 3D doon sa verses niya para kay GL, sobrang quality nun. 'Di ba? Tangina, isipin mo, ako nga, hindi ko nga masyadong na-isip yung ganun eh. 'Di ba? Oo nga no. Mapapaganon ka na lang eh. 'Di ba? Bulacan. Tapos basta ang dami niyang lahat silang 4. 'Di ba? Hindi, lahat silang 5. Sama na 6. Sige, 6. So bakit 6? Silang 3 ay silang 4. 'Di ba? Si Poison tsaka si Boss Arik. Lahat 'yon nagawan niya ng konsepto na kahoy. Tanginang lupit nun. Ang lupit nun. So, shout out kay 3D. Tangina ang solid ng konsepto doon sa kahoy. Shout out. Lakas nun. GL, bawi, puta. Papansin daw ako. Sabi nung Bano, alam mo, kung hindi ko sinuggest yung Royal Rumble, malamang audience lang kayo. Sa wakas, Royal Rumble, mga Champions Game! Ito champ ng 2x2, sakto. Ito champ ng Motus, klaro. Ito, ibang klase to, bay. Siya si Kilan, champion ng Alambreng Tulay. Alambreng Tulay, yung liga nila. Kaya tong champ, di maramdaman. O wag kayong tumawa, kayo rin naman. Kasi alam nyo, advantage nyo, pag ni-reference nyo mga linya ko, may reaction yan for sure. E pag ni-reference ko, mga linya nyo, tawag ni Looney dyan, obscure. Pero at least, nakaangat-angat kayo. Kaya tong battle gagatasan. Sa sobrang taas ng pag-ascend, abot nyo na yung aking talampakan. Unang strike ay air strike, pero di random pag-hit. Damay-damay sa pagbomba pag atoms na split. Kasi tandem mo yung Cygnus, di ba? Pero di inintindi kung nasanay ka sa Cygnus sa Apocalypse, hindi. So second strike ay lightning strike. At si Kilan excuse. E paano? Alambreng Tulay laban sa current ni Zeus. Tas batang senior raw, wow. Tas real jokes model, baka Harley Quinn, bitch ng Joker. Oo, Harley Quinn, baseball bat. At alam na yan, hoy, na pagdating sa third strike, out ka na, boy. Kasi naka-home run sa Motus, pero walang napala. Parang rounds ni Sinyo dun kay Poison yung third na wala. Kaya unang round ay naka-all in all. Isang bilog, 3 butas, parang bowling ball. I'm on a roll and still rolling. Bawal magpakat. At huling strike, ito ay bowling. Bagsak kayong lahat. Kaya sige, rambulan na kayo. Mga alipin, ako hari, yun ang format mismo.
Kasi paanong Royal Rumble? Ako lang Royal dito. Gago. Check. Hindi niya binanatan si Bagsik. Okay. Purong technical yung banat ni GL. Hindi siya sumabay. Although si GL hindi naman siya talaga more on comedy or entertainment na ano na estilo eh. More on ano talaga si 3D. Ay si GL more on mga punto. Ba mga punto, concept. Anyway, so ang top 3 natin so far 3D, GL, Kilan. Number 1 ko si 3D kasi sobrang na-maximize niya talaga yung paghahati, yung time management dun sa isang round, tas kung paano niya ipakita sa atin yung pagiging creative niya. And shoutout kay GL kasi andun pa rin yung konsepto niya, yung airstrike, 'di ba? Lightning, tapos out ka na, 3D out ka na, yung third strike out ka na. Tapos yun, wala nga lang kay Bagsik na linya, para kay Bagsik na linya. Round sa tingin ko andun yung konsepto ni GL na naihatid niya sa atin. Pero kulang yun. So creative at some point, pero hindi na bago sa atin yun yung pagkakaroon ni GL ng mga konsepto, 'di ba? Hindi na bago yun, lagi niyang ginagawa yun. So I think medyo nakulangan lang ako. Siguro yung pagiging creative ni GL, inexpect ko na, pero hindi niya na-hit yung yung expectation ng karamihan na maangatan yung mga past performances niya. Parang ganun, something like that. Okay, so yun, sa akin round top 1 ko 3D. Tapos siguro pwedeng tabla yung Kilan tsaka GL sa top 2. Pwedeng ganun. So yun, Atoms, pakinggan natin. Check. Yung matchup mo, boss, sobrang genius. Nagets ko na pati yung concept. Isipin nyo, wala si Cygnus pero binigyan niya pa rin ako ng forehead. Tapos pugot ulo, bigyan ng extra cut. Malamang trash more kung hinilera, Brad. I'm gonna cut this forehead parang ulo ni Dr. Vega Punk. Ahon game! Sabi ko, ahon game! Sino dito pumunta para kay GL? Pues alam nyo na yung caption niya sa poster ng Ahon, Felina. 2-part. Felina, yung concept, o Pilina, yung napili na pati bunga. Pues di mo ako dyan masisindak. Sarap hataw-hatawin sa bungutong si GL until you see him Breaking Bad. Hayaan yung Atomica magdomina gamit mga solid lines, sir. Kung itong fucking nerd si Heisenberg ako, Oppenheimer. Kasi di ako katulad ng tinalo mong si Sur o si Rapia na yung bagsakan isa lang. Kaya ko gumamit ng bolo tsaka handgun tsakman lalamig ka dyan. Hindi ikaw yung tipong Gokung Super Saiyan na pinagkakaisahan. Di ka na mamalikmatang. Ikaw talaga yung Zoro ngayong round 1. Maglalasing pa lang. Kung ito maglalasing, ito bangag. Kung ito maglalasing, ito bangag. Gago. Ito yung lulong nating kalako. Inaglawas ng cellphone. Di ka bagay sa Royal. Utang ina. Kasi mas adik ka sa coke. Ganito itsura ni Terdy pag follow back na di nakapag-follow up ng Agord Brad. Mukha kang Bisayang Jamurat nakakatapos lang magpaparlor at kargador ng Hollow Blocks. Sabi ng mga nakakalaban mo,
Magaling ka daw humanap ng butas ng saging. Di ka ba nakontento sa asawa mo? Kung tawag natin sa misis natin, mahal ko, babe ko, mahal ko, love ko, sa kanya, banana Q. Pero stick to one naman daw siya, kaso nakita ako turon sa sagingan. Nakayakap, nakaganto siya. Habang binibira niya yung saging, sabi sa kanya ng puno, oh, lakatan mo pa. Pwes dahan nakikilan, tarak na sa tagiliran. Ito yung bawi ng batang dating sinaksak niya sa tagiliran. Pwes iyong baba, babawian, kanyang baba, babalian, babalentong, babalandra, bababa na kanyang bilang. Bukod sa baba niyang pandiinan, matulis at pandiinan, meron pa daw siyang, bukod sa baba niyang matulis na pandiinan, huwag kang mahiwaga. Tangina, Vicente, pag magpapagawaso yun ng grills to, ang ilagay mo yung pangbintana. Tangina kasing baba yan. Eto, kamusta inahanay ka sa newbie? Wala namang newbie. Kalahating dekada ka na sa liga, tingin pa rin sa'yo ni Enigma Rookie. Kamusta pagiging ama? Di ko idadama yung anak mo, huwag ka mag-alala. Di naman kasi ako katulad sa'yo na puro fake personal, pero sa personal, fake ka naman talaga. Diba? May kamukha rin to eh. Eto, talagang lab trip na ko po. Ba't ako maglalabas ng picture sa'yo? Wala ka naman dito magandang imaheng nabuo. Bad trip ako sa'yo dahil sa'yo wala si Signo sa ahon. At nang dahil naman sa'yo, hindi tuloy si Cripply yung inaabangan dito na mag-champion. Ikaw, ubus na yung Tagalog. Baba ka nga dyan. Tignan natin kung di ka nila pagtatadyakan bukas hanggang maghapon para dito sa glaze na champion. Hanggang 13 ka na lang, di ka naaabutin pa ng lason. Oo, di na sila aabutin ng A15. Di ko kayo inuon si sa aking bana at pagkat ngayon mismong ika-13, makikita nyo tong 14. Okay, so wala. Proceed na tayo kay Bagsik ulit. So, number 1, 3D, number 2 and 3. Sige, number 1, 3D, tayo yung Kilan tsaka GL. So, sila ang top 3 so far. Kaya Atom sala naglabas ng cellphone eh. Diba? Hindi na rin ganun ka-epektibo yung mga binitawan niya. Stutters, chokes. Round 2, game. Yo, game? Bago ko simulan yung round 2, if that's fine, gusto ko lang sabihin yung panapos ko na punchline. Game. Sa unang round. Game! Dun sa laban mo kay Lip, huling-huli ko yung modus. Yung skim mo doon, kinuha mo lang yon sa laban ni Anderson Boros. Nakipag-handshake, tas sabay naglagay ng alcohol. Nagkataong masyadong obvious. Sa 10 minutes and 20 seconds, ganun din yung ginawa niya dun sa battle kay Thesaurus. Saka etong mahilig mag-recycle ngayon na ma-expose. Yung chlorine, cider, all-in, fire, tongjin, lighter, hindi ikaw yung nag-compose. Galing lang yun kay Disaster laban dun kay Sheila Jones. Pinalitan mo lang yung vodka dun ng gin pero parehong nag-explode. Kaya malabo mo ako na matakot sa mga kaya mong sulatin. Magaling lang yan pag train of thoughts pero hindi yan sasagot pag topic na family problem. Ako yung pamilya ko, kasama ko ngayon. Kahit na alam nila na madadamay lang sila, wala dong dapat problemahin. Kaya para akong si Eugene nung sumapi na si Ryzen. O kaya si Goku nung kay Gohan nung kay Cell nakipag-tandem. O kaya nung bata pa ako, nanay ko kasama ko na gumawang mga assignment. Tinuruan din ako na pag may gamit diyang naiwan, di mo pwede yang nakawin. Ayan yung mga bagay kahit na nag-champion ka, hindi mo pwede na danasin. Aralin, kaya sabihin mo ngayon anong pagyayabang mo sa akin. At yung buhay mo naman ngayon yung pag-usapan natin. Game! Personalan na! Sinerch ko yung FB ng nanay mong si Ellen Campo. Sa lahat ng family picture nyo, hindi ka nakangiti. Sabay konting scroll lang sa wall niya ng kaunti.
Lahat ng kapatid mong graduate, pinost yung picture ng graduation, tas ikaw lang yung hindi. Tsaka kahit meron kang medalya at diploma, malabo mo akong ma-downgrade. Lahat yan meron din ako mula pa nung elementarya, high school, at nung college days. Pwede tayong kumpara, pwedeng same lang tayong age. Pero yung pinag-iba lang natin, kasama ko yung nanay ko at tatay habang Stage. umaakyat ng stage. Kaya kahit na anong achievements man ang iyong maipakita, maging tampok man at patok yan sa takilya, mapatapik mo man sa dibdib yung si Enigma ang masakit, hindi ka pa rin maa-appreciate ng sarili mong pamilya. Kaya madami laging battle. Lahat na lang ginagawa niya. Kaya madami laging battle. Lahat na lang ginagawa niya. Nag-reference pa yan ng One Piece kasi walang kasama. Hanggang sa battle mo na lang mararanasang makilala, maalala. Kaya sige, ikaw na yung panalo at sikat sa mga masa. Basta uuwi ako na masaya, may sasalubong na anak at mayayakap na asawa. Mahal ako ng mama ko at papa, di ba kahit nag-champion ka, lahat ng yon wala ka. Pero meron naman sana. Kasi di ba may girlfriend ka? Si Quincy Joy Batukan. Ano? Nahampas sa ulo ng bato kaya bigla siyang natauhan? Habang ikaw gumagawa ng mga letra dito at nakikipagbatuhan, nakita ko yung FB niya, may iba na siyang ka-I love you-han. Di ba dapat last year? Dapat ikakasal kayo last year? Kaso lang inuna niya na gumawa ng mga rhyme scheme. Inuna niya maging top tier sa paggawa ng bar. Nagkaroon ka nga ng ring sa championship pero yung plinano niya na wedding ibang tao yung napili niyang kasama sa altar. Kaya sige, ikaw na si Rizal tas ako si Bonifacio. Yung pangharang ko itak tas sa'yo yung diksyonaryo. Andun ka sa loob ng kwarto. Kahit puno ng mga sugat, di ko yon ikinatalo dahil pagka gera na yung laban, di ka na masasalba ng mga sulat at tula mo. Uuwi ka na gulpi sarado pagtapos kong i-ground and pound. Magnanakaw tong na corner tas gising buong compound. Pero bubuhayin pa kita, yung death mo di pa a-announce. Kung gusto mo akong makalaban ng 100%, labanan mo ako next year, isa buhay tayo kagad magtapat doon sa unang round. Proceed na tayo. Hindi na naging effective. Kita naman ba? Hindi na naging effective si Bagsik doon. Boring ang puta. Napapansin ko pag kay GL, to the verse kayo Huwag nyo masyadong binabanatan. Di nyo ba napansin, ang galing tas dalawa laban? May landing yan na binabayaran. Tanginan to ang puta. Gusto mo, pati Royal Rumble, sali tayo bukas Gusto mong magbida? Ikaw na lang lagi, puta, pati sa kanta, gusto mag-all-star mag-isa. Alam mo, pag may napatunayan na, dapat tama na. Hindi yung pala ikaw lang haharap. Ano, ikaw na direktor, ikaw na cameraman, ikaw pa gaganap. Tanginan to, si Coco ka ba? Ito yung tipong matalino sa school Maraming medal, pero madaling kalimutan. Kaya wala akong bilib. Habang ako mas natatandaan kasi makulit, tapos nag-igit. Yung lane naman tungkol sa Royal, husay, antibay. Ang galing mag-bars, masagasaan ka sana ng full charge na e-bike. Alam mo, GL, yung tatlong yan, grabe paghahanda sa'yo. Si Atoms, nagkabisa pa ng Table of Elements. Si Bagsik, nakipaghiwalay sa asawa. Si Terdy, malamang nagsyabuyan. Ganon kanila paghandaan. Habang ako, naghihintay lang sa ibibigay mong balato. Ba't pa ako makikipagtalo? Gusto mo lagi, panalo. Kaya yung issue kong pakat na lang, eto na. Tangina, grabe yung trauma na inabot ko doon, mga bro. Pati kapitbahay namin Bicolano, puta, inaaway ako. Kaya sabi ko sa sarili ko, putang ina, may makalaban lang ako taga Bicol, yari sa akin ngayon. Panay ang my day mo sa Bulkang Mayon, bakit sa'yo ba yun? Pati wallpaper na, Bulkang Mayon. Para kang tangi, kumakaangkan ka, alam mo talaga kayang iuwi. Dapat di nyo to sinalibos Lalo pang bagong malupit, motos pa lang, tinalo na kita. Ano, papatalo ka ulit? Sa mga di nakakalam, si Terdy isang atleta.
3-time champ sa UAAP dahil sa pagbabadminton. Hindi biro ganun laro. Wala pa yung raketa ha, pero palumpalo. Alam mo, GL, ha? Si GL walang bisyo. Hindi nag-iyosi, hindi nagsashabu, hindi rapist. Puta, si Atoms at Bagsik tinamaan. Puta, ginawa niyo ba yun talaga? Para pala ako Lito Lapid. 2 balas sa pulkatanga. Anong kala nyo? Pati itong isa? Kasi yung kay Atoms fake news lang. Ito ang dapat na mapukusan. Mag-e-effort pag gumising ng maga para pumunta sa court para yung mga naning nagsusumba, mabusuhan. Walang patawad, pati lola, pakamanyak mo, Bagsik. Makikipagsiksikan sa divisorya, makahawak lang ng puwet. Ba't di nyo gaya si GL? May maayos na trabaho, magaling magsulat. Ganito yung tipong matinong taong masarap tatuan ng buhat. Pansin nyo ba kada laban, nagiging si Luffy, si Zoro, si Nami. Ang daming karakter ang puta. Pati si Benten daig niya. Tapos sa isang laban, binanggit niyang siya si Spider-Man. Katakot ka bigla. Kung sino-sino ka na lang, naging masahol na din siya. Sige, kung si Spider-Man, basta sapot mo, miswa. Kaya kung mag-anime bars ka na naman, tangina mo, wak yun. Sa bahay pa nanonood ng anime habang nakahiga siya sa karton. Oh! Karton anime? Okay. Karton. Hindi ka naaabot kay Poison bukas. Titiyakin ko ng akin. Dahil pag natalo kami dito ng 4, ikakadena ka namin. Yung mga fans mo matalino, makahil oo. Pero nagpapanggap lang yung iba dyan, mas maraming bobo. Kasi binuhos ko lahat, binigay ang todo. Hindi lang binuhos ang lahat, nakaligo pa ako. Kaya kung matalo ako dito, babalik ang karma, Judas. Dahil ako ang magja-judge sa laban yun ni Poison bukas. Time! Okay. Round 2 ni Kilan, ganun pa rin katulad sa round 1. Actually, nabawasan pa nga yung mga punto niya dun eh. 'Di ba? Kumbaga sa round 1 50-50 yung entertainment tsaka mga punto niya. Ngayon sa round 2 more on entertainment yung naging tema. Tapos kada banat sa isang MC bumabalik kay GL, tapos ibang MC naman, tapos GL ulit, tapos 'di ba ganun yung ganun yung naging estilo ni Kiran dito. So kung tatanungin ako kung ano yung mas malakas sa round 1 or round 2 niya, sa tingin ko round 1 was way better than this round. Yun lang. So ayun, proceed tayo kay 3D. Wala naman akong ibang sasabihin pa dun sa round 2 ni Kiran kasi more on more on entertainment talaga yung naging tema nun. Okay, game. Hi. Hindi pa ako nagsasalita eh. Tangina, nagkaka-reaction si Bagsik ah. Yung kaba ko sagad. Sir GL, baka may paparating pa dyan, papuntahin mo na lahat. Alam mo ba sir, bilib na bilib ako sa'yo. Lalo na nung sinabi mo yung ice water. Hampas dyan sa pader, tsak mabibiyak to. Puta, ice water, hinampas sa pader. Hay, yung katangahan sinulit. Pagkatapos mong hinampas, anyari? O di ba nabasa ka ng tubig? Tangina, nakafocus ka na lang kasi sa concept. Kahit yung context pointless na. Sir GL, mabibiyak mo lang yung tubig kung si Moses ka. Tangina, may pakuluto mayat maya, di ba? Expose natin. Kaya ka lumaban ng 2 beses sa isang gabi kasi ginawa yun ni Looney Balakid at Delo. At kaya ka nag-Royal Rumble kasi ginawa yun ni Mot Batas sa duelo. Inang nagawa na nila dati. Ano pang sinisingit mo dyan? History maker. Ulul, nire-remake mo lang. Ang pinagtutugma mo lang yung aspect. Pinatutumba ka na ng market. At kaya ka nila pinagsasando. Pinagmumuka ka nilang target. Sando, target, yeah. Go to hell, you're a bum. Before you are
atromate, meaning nun, paparating pa lang. Hoy, bungal! Guess nyo ba yun? Guess nyo ba yun? Kay Target? Linya ni Target tong pinarody ni, ni 30. Delo versus Target. Tapos yung punchline doon, ang meaning nun ay fuck your mom. Diba? Tapos ano yung sinabi ni 30 dito? Go to hell, you're abang! Before you atromate, meaning nun, paparating pa lang. Meaning nun paparating pa lang sinabi niya. Pero ang kay, ang kay Target nun, meaning nun ay fuck your mom. Gana. Hoy, bungal! Nakita ko to sa potato corner. Yung titig alangan. Di niya makagat yung french fries, parang ini-scan niya lang. Ay, gago si Joel, oh. Si Joel. Gagi. Pag wala tong pustiso, ganto sa nanguya, oh. Si tanga di naglaylo. Pag kumakain niya ng biskwit, puta, para niyang kinakairo. Gago, tang ina mo. Saan si Atoms? Magcha-champion daw siya sa unang beses na pagsalang. Todo amba. First timer kayong lahat doon bobo ka ba? Tanga ang puta. Pues pag-usapan natin yung kwento dun sa title niyang Bitbit. Sa sobrang daming rookie nakapasok sa lineup na hirapang masiksik. Kaya si boss nag-eksperimento ng 2x2 turna para sabay-sabay ng maligpit. In short, corona mo ay parang COVID, gawa-gawa lang ng incheck. Yung titulo ay naging formal. Nung nagsulo, parang abnormal. Di na convincing yung corona simula nung nag-back to normal. Kasi, huli ka balbon, lugi sa gantong uri ng multing asuri ni Luni. Rookie ka lang dong newbie na kampyon. Ako'y na suri na ni Sir bilang solid punisher. Flawless kada offense, maong context na i-share. Ika'y na-stuck sa last performance mong pang lowest caliber. Huwag kang magmamalaki atom, ikaw yung smallest particle. Talo. Idol niya si Shei. Kaya yung estilo niyang bitbit, pakupalan. Ultimo nga talo ng tao, ginaya. Gago na yan. Tapos biglang rapist. Nagbenta ng chili garlic. Badang. Teka, ang labo naman. Shei ng New Era, ulul, bagong badang. Kasi isipin nyo na lang. Si Charisma, natalo din naman kay Lax Hartis. C9, Rafian. Pero sa resulta, di nagpanik. Pagdating sa'yo, big deal. Naging pang-asar sa kanya't lait. Ganon kakatanga. Matalo sa'yo, isang insulto na napakapangit. Hindi ka J-Black kay pistolero, ikaw yung tukel kay balakid. Iba't ibang estilo yung ginamit. Ngayon, iba't ibang estilo ang ginamit. Mga putang ina nyo, ngayon nyo nga sabihin sa akin, hanggang wordplay lang ako. Ano, Zoro? Ready ako. Tatarin mo ako ng hiwa. Magkaiba yung wordplay lang yung ginagamit, sa wordplay pa lang pinapakita. Bisaya sa Bisaya. Kapatid sa kapatid. Ganun na yung tagpo. Fuck your win-win situation. Talo-talo na to. Okay. Na-enjoy ko na lang manood Yung round 1 siguro yung pinaka best performance ng ilang MC na to. Ng tatlo. No? Wala akong masabi dun sa... Actually, yung round 2 ni 30 same Halo pa rin 'Di ba? Halo pa rin, may jokes pa rin, may entertainment pa rin. So, almost the same. Almost the same. Walang naman masyadong naging changes yung 1 and 2 performance ni 30. So, ayun. Proceed na tayo, guys, kasi
to be honest, wala rin naman akong idadagdag na comments dun sa performance ni Kilan at ni 30. So, ayan. GL tayo. Yo! Cool. Yo! Game! Yo, ang cute nila, no? Parang player sa G-League na gustong mag-MVP. Parang AI simulation ng random NPCs. Yung tipong boss fight, tapos may nag-aaway sa likod. Mga stage 1 na Pokemon na ayaw mag-evolve. Ang cute! Itong Atoms. Atoms, scientific yung sound, pero panggap na henyo. Pero kung tunay ka na nerdo at sa science literate, ba't di mo ipakita ang iyong nerd certificate? Asan? Asan? Tasikilan, sa Cebu ang kulit. Tinapon yung pustiso, tas sinuot ulit, tol. Seryoso, depressed ka ba? Do you need some help? Gusto ko lang kumustahin ng yung dental health. Pero sa gubat niya tinapon, kaya feeling fangs ang energy, kaso basura na yung pangil na parang PSP. Tas ito, 1 taon lang daw sa motos, tas pasok sa flip-top, wow. Kaso 3rd year ka na 30 at ano yung impact, di ba? Isa buhay, tinalo ni Romano, ni Katana, kaya di ka best fit. Sa yung 3rd year, may 2nd chance, kaso 1st round exit. Ako, nung 3rd year, old gods, kaya shocking on stage kayo, ever ready lang yung backup sa mahinang voltage. Okay. Pasikatin tong tatlo, at hindi yan pabiro. Pwede nyo akong pagtulungan, ako patutulong sa inyo. Kasi oo, kakabaliktad ko sa Thomas, Atoms nilagay. Yung 6 na kalahati, so 3rd yung tinangay. Tatay. Imbis tipsy na may ngipin, tumbungal sumasabay. Imbis luni, next na luni, poison yung mamamatay. Kaya no, personalan na. Hindi yan worth it. Good for 3 yung serving. Pat magsasayang ng laway sa di-deserving. Tang ina. Pake sa isa dyan, kasi hindi yan tatagos. At ito pagtatapos, di ko dinamay yung panay-damay, yun ang pinakabastos. Ayun ang pinakamalakas na round 2 so far. Kaya pala hindi niya dinamay sa round 1 si Bagsik. The concept ni GL sa round 2 kakaiba rin, no? Yung concept niya kasi sa round 1 parang mga airstrike, lightning, 'di ba? So ganon yung niya. Konsepto niya. Pagdating sa round 2, yung konsepto niya iba na naman. 'Di ba? Tapos yung may may dahilan pala yung hindi pagdamay niya. Hindi niya pagdamay kay Bagsik sa round 1. May may kwento pala yun na may punchline pala rather sa round 2 as ender na hindi ko dinamay, yun ang dadamay, yun yung totoong basto, something like that. Okay, so round 1 ang naging top 1 natin si 3D. Ang round 2 naman so far I think GL ang magiging top 1 dito. Pero tignan natin kung ano yung magiging structure ng top 3 natin after ni Atoms. So game. Check. Check. Yung mga glazers, panay, parang special ka kung purihin, chong. Kulit din nun. Kada salita may reaksyon agad. Ano yan? Tourette syndrome? Peke, dala mong sandata. Ang totoo, bakla ka. Gusto mo lang naman maging si Zoro kasi nga gusto mo masubo yung katana. Grabe yung cravings. Balbasarado yung fetish.
Imbis dumiskarte ng ladies, gusto umalalim kay Hades. Pero di mo kami maluloko. Kutsilyo lang iyong sandata, mapurol at walang talas. Hindi ka si Zorro, ikaw si Sarah. Magbalap ka ng patatas. At ikaw, anong iyabang mo sa akin? Chili garlic? That's fucking easy, bagsik. Di ako dyan natitindihan. Yan ay simpleng-simple lang. Tandaang nagmula ako sa lugar na ang turing namin dyan sa Sili Candy lang. Okay. Alam mo pinagkaiba natin? Na-issuean ako ditong nangahawak. Ang kaso sila'y di nakatagos. Ikaw, na-issuean ka rin naman ng warrant. Ang kaso, rape tsaka abuse. Pangalawang beses na yan. Oo, pangalawang beses na yan sa Royal Rumble. Ngayon ka makakaranas ng bigwas. Pinatakas lang kita ng round 1 ng saglit. Ngayon di ka na makakapagligtas. Pati ang pagiging bulol mo sa letrang F, di makakatakas sa pintas. Pagkat 2 beses na pala ni Rumble yung bagsik, di man lang nakuha tamang pagbigkas. Okay. At ikaw, ano bang ngipin mo yan? Dapat lagi kang nakanganga. Patingin nga ng ngipin mo, ang bite-bite mo talaga. Pues sa akin tagilito si Corny, lalo mga pilit niya na multi. Multi ka na multi, sa ating 5, ikaw na lang hindi pa nagigis ni Looney. Pues kilan labores, kilala ka lang bilang madungis. Bukod sa chin nito at ngipin mo, wala nang ibang matulis. Parang kid ka na useless. Aking pagiging shock ay ruthless. Huwag kang umaastang si Dragon, baka gawin kitang toothless. And who's next? Si Tree? Pues magiging uling, malala ang sasapitin, puputulin, susunugin na parang nagkakaingin. Yang pamumuno mo sa pag-aadik. Yang pamumuno mo sa pag-aadik. Di ka na rin dyan gagaling. Kasi mapa, 3 manog bato illegal laging gagawin. Kasi nga, pinagpalit niya daw yung tennis sa battle rap. Ito na daw yung bagong laro niya. Ulul mapatenis o battle rap, palata namang palong-paluka. Boss, wag mo akong aawatin. Wag ka sanang tututulbos. Hahatiin ko tong 4 sa 2, ganito ko sa kanila iparanas tong 2x2. Kasi kahit wala akong tag team, ako'y ready to kill. Hindi to basta Royal Rumble, ito'y hell in the cell. Ako'y makikitang nasa top, tapos karnihin lahat. Sabay cash out and put that motherfucking money in the bank. Kasi kahit magkampi na tong Tagalog at Bisaya, Uragon pa rin ang mas astig. Mapater di man o GL, lahat sa akin ay talsik. Lahat kayo ay kikikilan. Ganun na ako kabagsik. Pagkat walang mga Bisayang Tagalog, pag Bicolano na nag-spit. Dudukutin ko na ang mata nyo ng sabay-sabay hanggang makita nyong lumapag at mga paang kamay. Sabay bunot ng lanset at laslasin sabay-sabay hanggang ito nga patay, ito nga patay, ito nga patay, patay! Sa 1-on-1, improving na, huling laban ko sa zoning ang patunay. Sa 2x2 kita naman lahat namin binaon sa hukay. At ngayon sa Royal Rumble, mag-isang nakipagbalian ng sungay. Promise boss, sa susunod na taon, wala nang choke it stumble. Ilagay mo ko sa isabuhay. Okay. Okay. Ito, mabilisan na lang. Actually, pinanood ko na lang talaga kasi actually 3 lang yung naglaban dito. 3rd DGL, Kilan, sila lang. Especially sa round 1, sila yung dikit-dikit talaga eh. Sabihin natin 10 points si 30, 9 points si GL, tapos si Kilan something 9 points din, parang ganun eh. Pagdating sa round 2, si GL naman yung naging nanguna. Siya yung nauna doon, 10 points for him. Tapos, I think 30 got the second round. Ganon. So, it's either GL or 30 para sa akin. Mahirap kasi solid yung round 1 ni 30. Tanginang ganda nung round 1 niya. Sobrang ganda ng concept niya doon. Lalo na yung puno na concept. Yung mga kahoy concept. Pangalawa, yung kay ano na natin, himay na natin. Kasi round 1, 3 sila napili ko. 3rd DGL, Kilan. Pero pagdating sa round 2, I think 2 na lang sila
'Di ba? Although sila pa rin naman yung top 3, pero si Killan kasi medyo bumaba talaga yung energy eh. Unlike si GL, 'di ba? Na maintain niya, si 3D na maintain din niya. So sabi ko nga pa halos the same yung sulat ni 3D sa rounds 1 and 2. Kay may ano pa rin, may entertainment tsaka punto pa rin. Kay GL naman ang ganda ng ender. So ayun. Sa limang to, top 3 GL, 3D, Killan, pero in the end, I think GL versus 3D na lang talaga yung naging focus sa battle na to. Sorry kay Killan. Pero yun, bumaba kasi yung energy ni Killan sa round 2. So for me, GL versus 3D, and sa preference ko, it's either 3D or GL. Pero actually meron na akong vote eh. At ito yung explanation. I'll go with 3D sa battle na to. So bakit? Sa round 1, sobrang nangibabaw yung estilo ni 3D. Sa round 2, nangibabaw yung performance ni GL. So, among those two, sa tingin ko, mas malaki yung lamang ni 3D sa round 1 compare sa lamang ni GL sa round 2. Kasi ang ginawa kasi ni 3D sa round 1, bin-breakdown niya yun eh. Bin-breakdown niya lahat, tapos ginatungan niya. Tulad nung kay Bagsik, bin-breakdown niya yung multis, 'di ba? Yung rhyme schemes, tapos anong ginawa niya? Nag-rhyme schemes din siya doon, which is way better. Kay Killan, yung mga patawa, tapos punto in the other half. Kay Atoms, 'di ba? Ganun din. Bin-breakdown din niya yung Atoms, pinakamaliit, something ganyan. Tapos yung kay GL, bin-breakdown din niya sa pamamagitan ng concept, 'di ba? Sabi ko nga sa inyo, sobrang creative ni 3D dun sa round na yon. Yung nagawa niyang puro kahoy, lahat. Poison 13, Atoms, mismo siya 3D, 3, si Arik namumuno, 'di ba? Bulacan, may kawayan. Ang galing eh. So sa tingin ko, sa concept, tinapatan ni 3D yung konsepto na laging ginagawa ni GL, and sa tingin ko, nagawa niya ng successful yun. Kasi yung round 2 ni GL, 1 and 2 ni GL, nandun naman yung creativity, andun naman yung concept eh. Pero iba yung kay 3D. So sa tingin ko, sobrang dikit lang. Kung bibigyan ko sila ng score, I think 10 points for 3D, tapos yung kay GL, I think mga 9.8. Ganon lang kadikit. So yun, 3D ang overall choice for me. Tulad na sabi kanina, para sa crowd reaction naman, bilang panibagurato natin sa Royal Rumble, pag-ingay, pag-ingay na nalo, isa-isa ko sila. Pag-ingay, para kay Bagsik. Pag-ingay, para kay Killan. Pag-ingay, para kay 3D. Pag-ingay, para kay GL. Pag-ingay, para kay Atoms. Pag-ingay, para kay Killan. Pag-ingay, para kay 3D. Pag-ingay, para kay GL. Pag-ingay, para kay GL. Pag-ingay, para kay 3D. Mas malakas. At ang boto ng mga hurado, split decision, 3-2, magigay para kay 30. Santos, GL, Atoms, Bagsik, Killan, Royal Rumble yun. At Split decision, judges tayo. Maganda to. magkakaroon tayo ng 20 minutong pahinga. Pagbalik natin, tuloy-tuloy ito mga laban na to. Yeah. Pala sa Crown Manila, maraming salamat sa Motos Battle. Yun, paos na. Love you sa magina ko, mama at papa ko. Yun. 8 MMX. Boy, Tama sa Rafael, Mac, Mamer, kay Kenneth, Manila. Shoutout sa linya-linya ko lang. Basta yun, isa ako sa bumo sa booth. Maraming salamat. Sobrang solid 3D. Ayun, isa ako sa bumoto kay 3D. Siguro ang naging pinagpipilian ko 3D or GL. Ang naging problema ni GL, parang hindi ko alam kung aware ba siya, pero sobrang iksi ng round 1 niya kumpara kay 3D. At yun, mas maraming pumasok na punchline si 3D. Mabigat yung kay GL, pero
punchline count. Maraming mabigat din si 30 at ayun. Tapos, ang naging problema naman doon kay Atoms, lumaylay na talaga siya nung nawalan na siya, nag-choke siya. Tapos hindi ganun ka-effective si Bagsik. Si Killan siguro feeling ko kung lalagyan ko ng rank 30 GL tapos Killan. Yun, ang inang laban yun, ang lakas talaga ni Arik. Panalo na naman, di ba? Bali, round 1 binigay ko kay Killan. Para sa akin si Killan ang pinakalumutang sa kanilang 5. Oh? Tapos, round 2, binigay ko yun kay 3rd. Pero, in-overall ko kasi yung pag-judge ko rito, 1 and 2 kasi hindi bumaba yung enerhiya ni 3rd kung paano siya nag-perform, kung paano niya dinikdik lahat sabay-sabay. Yung iba kasi 2 lang tinira, yung isa 3, si 3rd sabay-sabay. Yun, tangina mo, 3rd. Walang judging. Binoto ko si GL. Ang score sa akin ni GL 9.15, si 30 8.85, si Killan 8.85, Bagsik 7.6, Atoms 6.25. Mas maraming moments si 30 sa round 1. Sa round 2 naman si 30 medyo lumaylay. Pansin ko yung slip-ups niya. Pero micro lang yon. Kaya GL ang binoto ko sa round 2 pero overall sa akin GL. Nice! Yun lang naman. Na-enjoy ko yung battle, especially yung top 3 ko, 3rd GL, Killan, sila talaga yung pinaka nag-stand out sa 5. Pero nawala unti-unti yung performance ni Killan. Si 3rd naman medyo nawala rin sa round 2 kaya binigay natin kay GL yung round 2. Kaya pinagtapat natin yung 3rd tsaka GL. And sa tingin ko mas malaki yung lamang talaga ni 3rd sa round na yon compare sa lamang ni GL sa round 2. Kaya ayun, 3rd para sa akin 3-2 deserve ng ganung kadikit na score yung battle na to. So yun, tangina, drain na naman tayo sa ganitong klaseng battle pero aminin ko na enjoy ko yun. Kita-kits tayo sa next na review. And I don't know ano yung in-next ko kasi tapos na tayo dito sa Ahon. Balik tayong Motus, balik tayong Pulo, I don't know. FRBL, I don't know. So kita-kits na lang tayo. Abangan nyo na lang. Peace out. Congrats, 30.